So, hello guys! Good afternoon po sa lahat ng aking mga viewers, followers. So, ito naman po yung ating gagawin. Natapos po tayo sa pagtatabas at pamamlansya. So, ang gagawin naman po natin ngayon ay yung pag-joint ng soft tool at saka hard tool. Yes po, ah, pagsasamahin po natin siya, isang malambot at saka isang matigas-tigas. yung soft tool po yung nasa ibabaw, yan po yung ating kakabitan ng lace. So, yung pong hard tool, yung pong nasa ilalim para medyo may laban siya. Yung iba nagsasabi sa akin na gumamit ako ng crinoline. So, hindi po ako gumagamit ng ganun kasi natitigasan ako sobra. Tsaka isa pa po mabigat po sa gown. Sobrang bigat. Ang kailangan ko po ay yung yung medyo gumagalaw-galaw yung aking gown. Yung crinoline po kasi matigas siya. Tapos mabigat. And then, mabigat din po sa bulsa. Sobrang mahal po nun. Opo. Grabe naman ang motor na to. So, bihira po ako gumamit ng ganon. Karaniwan ko pong ginagamit yung hard tool at saka yung soft tool. Yes po. So, ayan po, pinag-join po natin. And then, tinahi-tahi po natin yung gitna para hindi po siya gumalaw-galaw yung po kasing soft tool, sobrang lambot niyan. So, ayan na po, tinatabas-tabas na po natin yung panabi. Yan pong, yung pong hard tool, meron na po siyang korte. Yan nga po yung tinabas ko na nilayout ko. And then, ayan po, inilapat ko lang po yung soft tool. And then, ayan po, kukunin po natin yung medyo, diyan ko na rin po kinortihan. O, diba? Tapos po, tinahi-tahi ko muna po yung gitna, nilagyan ko ng basting. Nakikita nyo naman po siguro may basting po yan. Palibot po yan at saka paikot po. Then, ayan po yung pinaka-waist niya, baywang. Ayan po. Pagkatapos po niyan, and then, tatahin natin sa makina yung bawat tabi. May magaganap pa po dyan na kortihan pa. Hindi pa po siya nakapex na talagang kortihan niya yan. Hindi pa po. Kukortihan ko pa po yan. Pagkatapos po niyan, tatahiin ko po yan sa sa makina. Lalagyan ko naman po siya ng yun na po, yung crinoline na panabi naman po. Sa tabi ko lang po yung nilalagay. Parang ang sukat niya ay 3 inch. Opo, yung palibot po nung laylayan para mag-alon-alon po lang siya. Ayan po. Then bago po natin ikakabit yung kanyang lace. O, diba? Napakadami pong proseso ng paggagawa ng gown. Wala pa po tayo sa part ng damit. Yan po ay skirt lamang. So, sige po, subaybayan nyo po ang aking mga ginagawa. Thank you so much po sa lahat. Ayan po.